Hinumdumin ninyo nga ining aton pagkililipon karon, makita ini siya sa bilog kalibutan. Tungod kay sunod simana siguro, ma-post na ni sa YouTube, mga utod. Anang inyo mga nawong, malipay ang mga Amerikano, magtangaw sila kay ang mga Pilipina, gali masyado gid kagwapa. Amen. Kung saan tikinyo pasyado kambeng na. Ang topic nga aton pagatunan karon mga kabyanan, sumala sa aton nga program dire, amo giginbutang experience the everlasting love of God. Ang nami nga pulong utod, amo ang pulong everlasting. Why sing katapusan nga gugma sa Dios. Ang Dios na higugma sa imo, na higugma sa ako. Kabangdanan ko nga ang ikaw ka ako, gintawag sa Ginoo sa pagtipon sa sininga doon. Bulahan ka mo nga nakabati sa pulong sa Ginoo. Sang sa iban nga nagpakawala o kunway lang ginhatagan sing biliini. Ang aton nga teksto makita sa key text naton, Exodus Kapitulo 34, versikulo 6. Ang Ginoo nag-agi sa tubangan niya kang nagbantala, ang Ginoo Dios nga maluluyon, kag mailayohon, makuli sa pagpangakig, kag bugana sa malig-on nga paghigugma, kag sa pagkatutong. Mag-ampo pa. Naman ang kulay tubtuban ng Diyos, ngayara kas kita saan sa mga langit, Ginoo, salamat si kayon. Giyay kami Ginoo, samtang kami magatuon sa imong mga pulong, na magahatag sa amon sa inspirasyon sa pag-alagad sa imo, inspirasyon bisan pa makatubang kami sa mga kalisod, ikaw wala nagabiya sa imong gugma sa pagsasamon, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ini nga statement mga utod ginsulat ni Moses. Kay si Moses mismo ang nakabati halin sa baba sa Diyos. Balikon tagamay ang kasaysayan ni Moses. Si Moses baya gindala dito sa palasyo ni Paraon. Kay man panahon adto sang persecution na ginapamatay ang katawhan sa Israel. Si Moses naluwas, ay ang Diyos may plano para siyang kinabuhi. Dito siya sa balay ni Paraon sang nag-edad siya sing 12 anyos mga kautora. Pero before sa 12 anyos si Moses ginbatiti sa iyang mga ginikanan. Before sa 12 katuig si Moses gintudluan siya sang iyang ginikanan may tungod sa pagka-Diyos o kung sa pagkamatinumanon sa Diyos. Amoy ini importante sa aton nga ginikanan. Sa gamay pa ipakita naton sa aton kabataan kung ano ang Diyos. Kag hindi naton mapakita sa aton kabataan kung ano ang Diyos, kung ang aton kinabuhi, why man nagareflektar sa kinabuhi sa Diyos. Kay kita talanawon sa mga bata. Kung ano ang imok, ginahimok karon, ang resulta sa imong kabataan, amo man buwas. Si Moses iso. Gindala siya sa edad nga 12 dito sa Egypt. Abi ninyo kung imong tanawon ang sitwasyon, makasiling ka mo nga pagkabuenas ni Moses. Palasyo ang iyang ginaistaran. Ang tanan nga pagkaon nga gina-offer dito sa palasyo makaon ni Moses. At pangdumdumon naton nga gikan siyang balay gintudloan siyang ginikanan. Kay balo kamo sa mga Egyptians, nga bisan ano lang ginakaon. Kabalo kamo sa mga Egyptians, nga nakasimba sa madamo nga mga Diyos. Apang si Moses, sayang kasing-kasing tuod nga rasya dito, magapili siya sa niyang makaon, kaya magasimba sa matuod na Diyos. Kaya ang Ginoo nagplano na, o kung may plano para sa iyang kinabuhi. Dayon sila mga kauturan, nag-eskwila siya dito. Ang pinakamaayong eskwilahan sa Egypt, eskwilahan ni Moses. Sa aton panahon karon mga kauturan,
nagalibog ang ulo sa mga foreign student dito sa Amerika. Ay sa order ni Trump, mga utod, wais yung foreigner na maka-eskwela ma-enroll sa Oxford University. Andito, Oxford? Harvard University. Ay ina siyang eskwelahan pagkanami eskwelahan sa mga Amerikano. Kung maka-eskwela ka sa Harvard, utod, pag uli mo diri sa atong 12 ka na, ay lain ang sistema sa edukasyon na ginahatag sa ila. Si Moses ay ang panahon. Nag-eskwela sa labing maayong eskwelahan sa Egypt. Dumdumo natin na sa sining panahon ang the most civilized country sa bilog kalibutan among nasod sa Egypt. Pero bisang sining tanan, duay balihan ni Moses. Ang ginapangita ni Moses utod amo ang ginharian na iya sa Dios. Ginpahalin siya sa Egypt. Nagkantos kamingawan. Gintraining sa Ginoo dito, pinaagi sa kalisod siyang kinabuhi. Kung tanawon tang istorya, daw ka, kung sa ato na, daw ka namin lapnatian. Pero kung ikaw sa dapit ni Moses, sa lugar ni Moses, naanad ikaw sa manami nga puloy-anan, naanad ikaw sa taghigda sa mahumok-humok nga higdaan, naanad ikaw sa pagtulog sa air condition nga tulugan, naanad ikaw sa pagsuksok sa malahalon nga bispi, naanad ikaw sa pagkaon sa mga pagkaon nga pirti ka namin, kag naanad ikaw nga makaon ka lang, taugon ka lang, kaon ka lang dito, hindi ka namang hugas ang pinggan pa. Gidala sa Madyan, tanan iyang Moses. Lisod ang iyang hentang dito. Why sa sulugon, siya nahimong sulugon, ay ang Ginoo may plano para sa kinabuhi. Sa pihak sining tanan, why si Moses nagbasol nga amo ining natabo sa iya. Ang Ginoo nakigistorya sa iya. Kag ang Ginoo gusto magpakilala kay Moses nga siya isa ka Dios nga mahigugmaon nga Dios. Kabangdanan kon nga nagsiling ang Ginoo kay Moses sa among chapter. Ang Ginoo Dios nga maluluyon. Kung ikaw si Moses, ay makwisyon ka sa Ginoo kung maluluyon ka, nga gintugutan mo kung maadto rin sa Madyan, nga perte ako ka makaluluoy. Ay dito iya manugbantay siya sa karnero. Pero lang kinabitaha kay mo dito sa Madyan, may dalaga dito nga naghingalanan si Pura Pastor. Amo na to, nakahatag kay Moses inspirasyon. Ay inang mga nag-edad pala sing mga pilas Moses ko 40 taon. Sa ilaya 40, da okay na. Kung sa ato kadlawan mo karon to edad mo 40, ano tawag sa imo? Laon na. Di kung laon ka na, ano gani ang pansa-iban sa imo? Nga si Juan, laon, patay na, dito sa langit, paligid-ligid ka dram. Istorya lang ba? Amo na edad ni Moses utod. Pero nakakita sa asin sa kababae nga si Sipora, nabuhi ang iyang ginawa siya. Ay bahaw, laing ginaya. Iban ginaya nga may ara ka inspirasyon. May iban di sa atin siguro, may inspirasyon tayo, kumuhan. No? Lisod ko ay inspirasyon ng kultura. Amo ng iba niya, mangita gina kay naaman, para nga ma-inspire ang tao. Sa sidang panahon. Nabatyagan ni Moses nga ang Diyos ay gid magbiya sa iya. Kag ang Ginoo nagpakita, nagpabati siya tingo. Actually si Moses may kita nawon sa Diyos. Siling sang Ginoo, Moses, kung makita nga ako nawon, patay ka. Kaya ang Ginoo isa kabalaan nga Diyos. Imposible mo na makita. Si Moses nga makaroon isuod mo ay gani kakita sa nawong sa Diyos. Pero siling sang Ginoo, makita mo nga akong likod, buko-buko kung sa binisya pa. Kasamta ang Ginoo, kinatanaw ni Moses nga nag-agi, nga nagatalikod ang deklarasyon sa Ginoo kay Moses. Ang Ginoo, maluluyon nga Diyos. Siling pa, mainayohon nga Diyos. Hindi dali mangakig, siling sa Ginoo. Kag bungada sa iyang malig-on nga paghigugma, kag sa pagkatuto. God
loves Moses. And God loves us. Ang Ginoo nahigugma sa imo kag sa akon mga kauturan. Una nga punto sining pa sa aton na text, ang Dios maluluyon sa aton tanan. Atagan ta mo sa istorya to illustrate sa pagkamaluluyon sa Ginoo. Isa ka panahon sina si Ignatius. Critical katama ang mga Parisiyo kag ibang pang mga church leaders sa Ginoo. Nangita sila paagi nga ma-accuse ang Ginoo. Di kay nakadakop sila dito sa babae. Takpan gid ang babae. Caught on the act. Adultery ang kaso. Mga otod, gindala kay Jesus. Pagdala kay Jesus, siling sa mga Parisiyo manunodlo. Ini nga babae nagakpan din namo. Nga nagabaligya tag sa kakilo. Tindihan na siguro. Kung imong tatawon mga upad ang babae, makaluluoy. Kung imong tatawon ang babae physically, guwapa to siya. Kay man sinuman ka na magbakal kay sa kakilo mo, kung ang imong lawas halin sa ibabaw 35, pag tumatunga 62, pag idalam naman 35. Ay, masilin ko, ano ni? Kung sa Cebuano pa, anay? Pero aton makita mga utod, ato ma-imagine ang babae ang iyang lawas, nagapurma mo silang 35, 25, 35. Wow! Di dali mabakal eh. Kidala kay Jesus. Nakita namon manunodlo nga ining babae nakighilawas nagbaligya. Sumala sa kasuguan naging sulat ni Moses kinahanglan siya pagapatyo. Mao to makita naton diri daw unfair para sa babae. Ay ang laki way nila gindako. Ang bayi lang nga aman abilin nyo sa unang panahon. Sa giisip ang katawan sa Israel na nagwahalin sa Egypt, ang ginaisip lang lalaki na nag-edad 20 pataas, tubtob nga pwede pa makigaway. Ambot sa amon ni Pariboy, pwede pa ta maisip siguro para tagsimang pamantas siguro. Pero kisa ito, kasaralakwid man tuhod mo eh. Ang babae, huwag ginaisip. Ang bata, huwag ginaisip. Amo nang sa ila. Ang babae sa ilang panahon, utod, why sila ginhatagan gayon sa pag-eskwela. Amo na gani nga sa ila, kung mabalo ang babae, kinahanglang gid nga tabangan kay makaluluoy, hindi siya makapangimpi. Ang inhambal ni Jesus ang tabangan, ang balong babae, why ginhambalan nga tabangan ang balong lalaki. Kay balong lalaki, sa 80 di dada, mga luyag pa. Na? Dondon ka mo? Dondon ka mo, may isa ka governor, doon naman na. Karoon nagkaog, congressman, ito sa Batangas. 80 edad na, nangasawa sa isa kabugado nga 32 edad na. Tandaan niyo na? 32, 80 doon. Kaya mo gani na, ang lalaki sa unang panahon, why, yan, ang amo nang ginatakan, priority ba na? Ting babae, kaluluoy lang. Dayo ng babae, sinang panahon, siling sa Ginoo, nila sa Ginoo, kinahanglan ni Ginoo ang manunodlo, patyon ng babae, tungod kay nakasala siya. Sa sinang panahon, mga utod, ang babae sa tubangan ni Jesus. Wala sa sing masiling naton, defense counsel dito, kay abogado, mga pangabugar sa babae. Siya lang isa, ang prosecutor, British katamo. Siguro ang prosecutor nga ara dito, daw mga 215 ka mga congressman sa Pilipinas. 215 ba? Ang nagpirma. Di pagkatamo ka nang dang. Di mabahit ang lalang isa. Sunod, inig mga tao, hindi sila gusto mamati isang katarungan. Ang ilayang hunahuna, conviction.
Ininhatagan si higayon ng isa katao. Agoy, ang babae, ano ba mahimo niya? Pero mga utod, dumdumo naton sumala sa istorya. Kung ang ibang nga tao sa kalibutan nagkontra sa imo, kung ang madamo katawhan ni gusto sa imong prinsipyo, may Hesus nara sa langit nga mag-aapin sa imo kag sa akon nga kautor. Si Jesus namati lang sa istorya nila. Samtang namati si Jesus sa ilang istorya, siling Isos daw pinulaybog ng istorya nila sa atong pahinambala. Puro sila tanang bulatik ni istorya. Si Jesus sulat-sulat ng sa lupa, sa ngurinan kang rasya. Siling nga sa mga tao, tag isa-isa sila sino sa inyo way sigsala. Una ba to sa babae? Ang waay sing sala. Siling sa Roma, Kapitulo 3, versikulo 23, ang tanan, nakasta. O sa mga utod, why sila sigrason nga magkato, kay tanan sila makasala. Kay kung tanan kita makasasala, ang aton nang kinahanglan, amo si Jesus, nga magadipinsa sa aton mga kasalanan. Amo nang kinaayo mga utod, hindi ka ma-discourage kung pananglitan nga tanaw nimo sa imong kagalingon nga tuman ka makasasala tungod kay ang Dios nakasabot ang Ginoo nakaintindi sa imong kahimtang. Tungod sina pag duko liwat ni Jesus, baw. Una-una, ano pamatingan ni Jesus daw ay daw nagagirang-girang ka mga tao. Kung hindi ka mo girang-girang, ay blasing mga whisper-whisper bala, mabatian. Pagtangga ni Jesus, may na tao na bilin. May na. Relayas na tanan. Siling sang Ginoo sa ila, sa akon sa babae, babae, di na ang nag-akusar sa ila. Siling sang babae, why na Ginoo? Abinin niyo mga utod. Si Jesus nagsabat sa babae. Ako man, why nagakondinar sa iyo. Meaning, sa kadamo nga naimo sa babae nga kasalanan sa tubangan sa mga tao, kabisan pa sa mata sa Dios, ang Ginoo wala mag-isip sinisa iya, tungod kay ang Ginoo nakaintindi, nakasabot ang Ginoo sang ginabatyag sa amo nga babae. Kung kaysa kita utod, nagahukom ta sa aton isig katao, sa pagtanaw na naton sa ila, hukma naton sa isa katang hukom, kaway ganit nimo maintindihi kung ano ang ara sa iya. Nga ang naghimo siya sang amo sina, kag amo sina, way nimo na masabti, way nimo na mahangti, kag ang labing maayo ibutang tuno ang imong kaugalingon sa babae. Ibutang imong kaugalingon sa isa katao nga imong ginakusaran. Para maintindihan mo. Siling Jesus, ako man ay matunginasa. Laki. Sa aton pa, absuelto. Absuelto. Sa nagligad gabi, ibang kahapok, itong adlaw, pizza, gis. Ano ang pinaka-trending balita mga utod na inyong natanawan sa telebisyon? Sino kabalo? Sino? Anong trending na balita sa TV? Ha? Amo ang pag-convene sa impeachment court. Kaya nagahara-hara ang prosecutor. Nag-convene ang impeachment court. Ano impeachment court o to? Senate. Karon, naghatag sin privilege speech si Bato de la Rosa. Naghatag na sa privilege speech, ginhitag isa-isa niya. Kag nagsiling siya, nagmosyon siya nga dismiss ang kaso. Ang Senate President, mga utod, na
ano na tawag, balang 5 minutes na break. Nag-break. Kag ang katapusan desisyon. Ibalik ang articles of impeachment sa Kamara de Representantes. Amo sina. Ang babae, ang mga prosecutor, nag-atras. Siling ni Jesus, lakat, agsugod karon, hindi ka na magpakasala. Kung di mo itindihon mga otod, kung ato ni paraphrase ni siya, siling ni Jesus saya, sugod karon, hindi ka na maglapas sa sugod. Kay ang sala, amo ang pagkamali na pason. Kung way sing sugo, way sing lapason. Pero tungod kay may sugo, siling pa, may lapason ta. Siling sang Ginoo kay siling sang Ginoo sa babae, sugod karon lakat kag hindi ka na magpakasala o kung magmatinumanon ka na sa sugo sa Dios. Kay ang sugo sa Dios, appeal dira ang ano sa aton-atonan kay na ang pagsimba sa adlaw nga Sabado nga amo ang inugpahuway sa Dios. Ikaduha, ang Diyos mainayuhon, sumala sa iyang deklarasyon. Sa panahon ni Jonas, mga utod, ang pinaka-kontrobersyal na syudad, amo ang Ninive. Ang Ninive, sakop ni isang Assyria, kapital sa Assyria. Diri nagapuyo si Sennacherib. Kag ang mga tao sa Ninive masiling naton nga dawaay sing batikulon mga utod. Kung makasala, kung ilang kalaban, ginapamitan ang dapadapa kag palakton sa baybay sa Ninive. Daway kaluoy nga klase sa mga tao. Sa Ninive mga utod, rampant ang prostitution mga kautora. Daw halos tanan na ginahimo sa mga tao sa Ninive, pertigid kalisod. Kabangdanan kung nga ang Diyos nagtawag kay Jonas sa Jonas 1, versikulo 2. Ano siling niya? Kay Jonas, tindog kamo, tindog kadto sa Ninive, inang banwa nga dako, kag magsinggit batok sa iya, kay ang ila pagkamalaot, nagdangat sa tubangan ako. Tungod sa sala sa Ninive nga hindi na maesplikar na sala, ang ilang paglapas naglambot sa ginharian sa mga langit. Amo na gani nga gintawag sa Dios si Jonas, kadtoy sila dito. Amo gani nga si Jonas man nagreklamo sa Ginoo. Sila ni Jonas, ano pa si kadto dito? Kadto at ato kaganhon. Kay mga tao dira siyado kadungong. Martani kong tao dito sa Ninive, kaangay sa taos nyo kalibo. Kay pagtawag nimo nga may seminar, nagaguno ang taos nyo kalibo. Amen. Nagakantos na sa seminar. Ninive din siling Jonas. Hindi lang tapos katuto. Pero mga utod, ang hunahuna ni Jonas, hindi hunahuna sa Diyos. Ang imo kagapon huna-huna, hindi huna-huna sa Ginoo. Tuod makasasala ang Ninive, apang para kay Jonas, para sa Ginoo, palangga sa Ginoo, ang katawhan sa Ginoo. Hindi ka magsiling ang palahubog da sa wa, ang Ginoo ay nagpalangga. Hindi ka magsiling ang mga tao sa Muntinlupa, way ginapalangga sa Dios. Hindi ka magsiling na ang ara sa Ditro ay ginpalangga sa Dios. Hindi ka magsiling ang tao sa Iran, hindi palanggas Ginoo. Kahapon na to, tagapungko ko. Kahapon lang kit, alas 3. Ginbomba sa Israel ang Iran. Ang ilang ginadevelop nila ang nuclear power nga bomba nga makadamage sila damo. Pila ang patay. Napatay ang ilang pinaka-chief of staff kagduha ka mga scientist nila. Ang way mapatay si Ayatollah Khamenei, ang ilang pinaka-supreme leader. Pero huna-huna ka mo,
nga ang Iran, mga tao ay ginapalangga sa Diyos. Ang tanang tao sa kalibutan, ginapalangga sa Diyos. Kabangdanan kung nga ang aari diri kami, tungod kay kami nasayod na hibalo, na ang Ginoo nagpalangga sa mga tao sa inyo kalibo. Kaya hindi gusto ang Diyos na sa pagbalik niya sunugon ang taga inyo kalibo. Ang gusto sa Diyos na sa panahon na siya magabalik sa sining kalibutan, ang tanan nga taga inyo kalibo makita dito sa ginharian sa mga langit. Ay palangga kila sa Diyos. Tinato si Unas, o trato nyo siya anong resulta mo ito? Naghinulsol ba ang kasalan ko? Naghinulsol. Kagang Ginoo wala magdayon sa iya na plano na sunugon ang mga tao dito sa mundo. Number 3, ang Diyos mugana sa malig-on na paghigugma. Inang pulong mugana, mga oto, tama na kanami ko na po. Nahigugma siya sa matag isa sa aton sa isa ka malig-on na pahigugma. Pag-api, gihatag na akong illustration si Jacob, pero gusto na ako balikon. Nga si Jacob, mga otod, nakigumog sa manulunda sa Diyos, kag ang Diyos nagbago sa ngalan, naging tawag siya Jacob. Buti pa sabot, buti pa hangok, nga ang Ginoo nga maluluyon, ang Ginoo may gugmaon, ang Ginoo nga matutong, gusto sa imo kag sa akon, nga magabago sa aton kinabuhi, mga kauturan, samtang may panahon. Sa una, akong tatay, ginalakat lang halin sa bagong tapay kadtos ni Rizal. Ginalakat na kayo ng amusok na gamay sa rakyan. Halin sa bagong tapay ito sa amon angke, katong may gasolinahan sa unabla dito Shell, pero ay nato karon. Kaimno na sa akong ante para lang gid nga hindi magsakayaw-yaw si manong niya. Kay manumboy man to kagid eskwela nga mga manghod. Malakat sa mga utod, pag-abot sa inyo haniway, sa sintro game, masinggit na siya sa tanang aswang. Amo kilala ng tatay aswang, amo nakita ba itong pasaan tawo? Ay man siguro. Pero gina-challenge ng mga aswang sa inyo haniway, nga lambatan, asam ka ulit sa balay. Kung imong tanawon ang sitwasyon mga utod mo sini, makasiling kita nga gawain at paglaom ng klasik malam. Pero pag-abot sa panahon ng kamaturan, nag-abot sa amon puluyanan, ang tanan na bisyo sa akong tatay, nawala. Wala tanang pagkapalahubog, pagkasabungero, pagkababaylan, diniskilid na, permitri may ano niya sa mga malaman niya na, maramaan, kirikis-kis ka, bunga, apog, boyo, ano pa isa? Tabako, kag mag-ramam, provide, pula. Pero mga oto, nag-abot ang panahon nga nakakilalas kamaturan ginbiyaan. Kung ang akong tatay, kung wala siya ginpalangga sa ginuayhan, makaabot sa iyang mensahe. Kung kamo diris yung kalibo, wala ginpalangga sa Diyos, makaabot ayhan sa Pastor Basilico, halimtan ni siya mati. Wala sa payaan sa amon, kay nakadiri kami. Pero tungod kay kamo palangga sa Diyos, gipadalas ang Ginoo ang iyang alagad para sa inyo kalibo lang gid. Ay pagkatapos ini mabalhin na naman dito sa kalunasan. Sa pagtawag sa mga tao. Si Hunas o kung si Jacob, amo siya. Kaya ang record na kasiling sa aton, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ang pulong mga utod, pinakanami sa sininga text na ginhambal ni Jesus, whosoever believeth in Him. Ang pulong whosoever mga utod, why di siya ginpilian? Bisan ano ka man, sino ka man, diin ka man. Ano man ang imong background sa ligad na panahon,
Ano man ang imong kasaypanan, whosoever siling sang Ginoo, believe it in Him, should not perish but have everlasting life. Bot sing ganon may kinabuhi, walay katapusan. Ang pamangkot sing tagna sa kaagtuhon. Sa sining tanan, mamangkot ko sa inyo. Sino sa inyo ang gusto makaangkon sang ginatawag eternal life? Ang eternal life, mga utod, amo sini. Kuhaon yung tanan nga mga dahon sang mga kahoy sa bilog kalibutan. Kuhaon mo man ang tanan nga mga bulbul sang ido, kuring kag mga manok sa bilog kalibutan. Kuhaon isipon mo man ang tanan nga mga balas sa baybayon sa bilog kalibutan. That is not eternity. Sinugdan lang na sa eternity. Ay man ano ko no? Why sing? Katapusan. Kagabi namangkot ko kung sino nag-edad si Tinta daw isa lang itong nagbayaw para rihas kang edad. Ang si Tinta mga kabyanan kamotoran lawig na hindi. Ha? Nubuay. Kung nagpungko ko dumdum ko angay kung nag-grigtop na akong gaba. Mansuna sa elementary ako. Basta ulin na ulin daw. Ulin kag lastiko. Ginangtang ulit sa balay, sa doon, tanda ng tamamos na ho. Kung kuno kasano na to, pero karon, pirambalag na lang buhok ko. Sa una, bayabas nga Bisaya, nagkaraguma, karon, hindi nakausap bayabas, ay man ang uto, hinuraman. Ang 70 na edad, mga utod, siya doon na kamugot, katama. Pwerte na kalubo, pagkatapos nimo, makabot ko 80, makabot ko 20, pagkatapos na, isulod ka doon sa ano? Sa lumon. Kabisitahan ka mga apo. Ang kalibutan, ang edad natin daw kadali. Pero ang eternity, mga utod, ay naging na siya sing katapusan ba yan? Sister, tirap lang edad sini, panahon sa eternity, hindi na kurinot gawin mo ba yan? I-restore sa Ginoo ang atong forma. Mga gwapo kag mga gwapa kinatanan. Magkinikanay ta, mga taga-Eukalipo, kinamustahanay ta dito sa ginirian sa mga langit. Mag-alirong kita sa kahoy, sa bunga sa kahoy, sa kinabuhi. Magkinalimpay na wais yung katapusan. That is eternity. Wait, ang pamangko, balik sa pamangko. Sino sa inyo ang nagahandong nga pakaangkon sang ginatawag eternity, kinabuhing walay katapusan. Di sa ato seminaryans, naghahandom ka mo? Ano gusto? So, di simana, patay ka mo? Ha? Sino naghahandom sa inyo? Eternity ang among ginadala diri sa inyo. Kinabuhing walay katapusan. Mga utod dumdumo naton, nga ang aton desisyon karon nagahatod sa aton dito sa wala na katapusan. Ang aton mahimong desisyon maghatod man sa aton dito sa kalaglagan nga way man sing katapusan. Kung ikaw maluwas, nagapaintindi nga gipili nimo ang kaluwasan. Kung ikaw na langit, nagkaintindi nga ang langit amo ang mong gipili. Katapusan, siling pa sa atong pagtuon. Ang Diyos matutong. Isa ka panahon sina. May karakter sa Biblia, nagihingalanan Maria. Sa Bible otod, damo singalan nga Maria. Sa sining kasaysayan nga kotoran, ining Maria nga ini, lain ni sa iban. Ginapelyiduhan siya sing Magdalena. Abi ninyo, sa una may apelido, wala. Ha? Wala ka apelido sa una. Pulihi lang na. Pero nga aking himo siya nga Magdalena, tungod kay dito siya nag-star sa Magdala. Ang Magdala mga utod kampo na sa Roman soldiers. Pag dito sa Magdala, damo soldado. Kung damo soldado mga utod, ang mga babae dito, makakwarta, kaya man kabalok mga soldado, hindi man tanan, ha? Pero damo, gina soldado, si siyempre,
assign ka dito sa lugar, tag-anom ka bulan, tag-isa ka tuig, may asawa mo to sa inyo, pero kay dito ay, para kung nga makapasungaw-sungaw, makinabatyag, damo dito, arkila ka lang dito, arkila ka lang. Amo na si Magdalena, dito siya sa Magdalang mga utod, pero, sang ulihi, ginsudlad siya sing pituman ka mga espiritu nga mahigko. Pero nag-abot ang panahon na nakita niya si Jesus. Sa iyang pagkamakasasala, mga utod, why siya ginpalayuan ni Jesus ba yan? Damor ng isa kataong nakasala, damor ng gugma sa Diyos, magapabilin sa iyo. Kay naluhoy ang Ginoo sa tao. Tungod sina ang Ginoo, nagbabatyag kay Magdalena, na kinahanglan niya ang ginatawag kaluwasan siya. Una-una ka mo nga ang mga prostitute ay nagkinahanglan sa kaluwasan. Kinahanglan ng bayan. Nagpalapit si Jesus sa iya. Sa uli na hampan ni Magdalena gali, na siya layo na sa Diyos. Kag nakita ni Magdalena kung paano nga siya ginapalangga sa Ginoo. Sa panahon nga napatay si Jesus. Kag nabanhaw si ikatlong adlaw. Anong adlaw na banhaw si Maria? Si Jesus? Domingo, si ikatlong adlaw. Naunang adlaw sa simana. Ang pinakauna nga tao naging pakitaan ni Jesus, si Maria Magdalena. Makasasala, mga utod. Apang ang Ginoo nagpakita siya una dito kay Magdalena. Mga utod, sintak na sa tagahan. Ang Diyos may plano sa matag-usa sa atong kinabuhi. Ang Diyos naghigugma sa mga tao sa nakalito. Sulod sa anom kamagabi ato na hibala. Kag ato na hangpan. Ang kamatuoran may tungod sa adlaw ng nagpaway. Ato natunan kung paano nga kita magkinabuhi isip Kristohan. Ato natunan nga may mga sapat gali nga hindi ginatugot sa Dios nga kaunon sang tao. Kag ato natunan kung paano magkinabuhi isip katauhan sa Ginoo. Bot sing ganon, ginatudloan kita sa isa ka Dios nun nga kinabuhi. Tungod sila, sintak na sa puto. Ang Diyos naghandom nga ikaw kag ako. Kitang tanan magapalapit sa Ginoo. Ato ni baluan kagabi nga ang isa ka tawo nga tinuuray gid nga nagdawat sa Ginoo kinahanglan magaagi sa ginatawag santos nga bautismo. So giran ta kamo maoto. Marcos 16:15. Ang dili makaagi sa bautismo hindi gid makasulod sa ginharian sa mga hindi gid siling sa Ginoo. Kag ato na ibalaan man nga mga dawat santos bautismo kinahanglan may ara gid siya sa pag-intindi sa pulong sa Dios. Kinahanglan nga siya magahinulso. Ang isa ka bata, mga kauturan, hindi siya makahinulso. Ang isa ka bata, hindi siya makaintindi sa mensahe. Kitang tanan diri, mga may edad na. Nahangpan na naton kung paano maangkon naton ang kaluwasan. Si Jesus naghatag sa aton sing paglaom. Ang everlasting love sa Ginoo mga utod, aris sa aton. Ang Ginoo nagsaad sa kinabuhing walay katapusan. Ang pamangkot sa takna sang kautuhon. Pila ba sa aton ang gusto magadawat sa kinabuhing walay katapusan na ginsaad sang Ginoo sa aton. Pila ba sa aton diri ang naghandom nga magadawat sa Ginoo pinaagi santos nga bautismo. Bisan hindi karon nga adlaw, apan may adlaw nga mag-abot nga dawaton naton ang kamatuoran, dawaton ninyo ang kamatuoran.
kay hindi kita makapanubli sa ginharian sa mga langit kung hindi naton himuon ini. Ang tao nga ara sa aton palibot hindi makahatag sa aton sing kaluwasan ba? Luwas sa aton kaugalingon nga pag-decide sa tuban sa Dios. Ang panawagan karon ako ginahangyo. Kinsa kung sino ang gusto sa kaluwasan agitanyag sa Diyos. Ang may ara lang gusto mga auto. Nagapakita sa pagtindog siningtak na sa auto. Ang gusto sa kaluwasan. Ang Diyos nagatawag sa inyo. Kung may ara dira mga auto, bisan sino sa aton diri ang gusto sa kaluwasan, mahimo nga makatindog siya kag magsiling, Ginoo, dawaton ikaw subong personal naman buhos. Ang Ginoo mga utod nakita sa atong kasing-kasing. Ika-2 Korinto 6 bersikulo 2. Yari karon among adlaw sa kaluwasan. Ang buwas wala na sige kayon ba? Hindi naton kontrolado ang aton kinabuhi. Hindi naton kontrolado kung saan o kita bawion sa Ginoo. Karon nga hapon, o buwas nga adlaw, o kung sa sunod buwas. Hindi naton masiguro. Ang labing maayo mga kautoran amo, nga isiguro nato ng aton kaugalingon sa kamot sa Dios. Pinaagi sa pagdawat sa iya. Pinaagi sa pagpasulod sa Ginoo sa aton tagsa ka makasing-kasing. Sa liwat ang panawagan, sino sa inyo na may ara handom sa kaluwasan o pwede tama dating. Ang bisan sino nga may handom sa kaluwasan, ang panawagan sa Ginoo sa matag sa aton, pwede kita magatindog singtak na sa kutoon sa pagpakita na ang Ginoo aton ginadawat isip aton nga manluluwas mga kautoran. Siya nagapaabot sa imo na ikaw magasapat sa iyang panawagan mga kautoran. Sino man sa aton diri ang nagahandom sa kaluwasan. Sa nasiling ko na, hindi ang nagapamati ang nagulahan, kundi ang nagabuhat kag nagadawat mao'y nagulahan. Ato ang iyon ang ato nga mga singers karon sa pagkanta. Ang bisan sino mo ito. Ang panawagan sa Dios, ang bisan sino lang nga gusto sa kaluwasan. Ang bisan sino mo ito. Why siya nagapili sa inyo, wala siya nagapili sa aton. Ano man ta ka makasasala kung kita magadawat sa Ginoo ang tanan naton nga makasalanan pasaylohon sa Ginoo. Tanan naton nga makasalanan pasaylohon sa Dios kung aton siya dawaton isip aton personal nga manluluwas. Siya nagpalangga kag nagmahal sa matag isa sa aton mga utod. Siya nagapaabot sa imo singtak na sa totoo na kita magadawat sa iya isip iyang katawan. Samtang ako ang yuon ang tanan nga mga ordained elders si sa pagpalapi, sa pagkalirong sa aton nga mga kauturan nga magadawat sa kamaturan. Aton sila itogyan sa kamot sa Dios. Ang lirungan nato ni sila mga utod. Ang Diyos nagigugma man kanimo ayaw na paglangan duol na siya nagatindog siya ug nagtugtog sa pultahan musulod siya kung imong lihan. Usa
Ako kamo ginaagda sa liwat sa katapusan di kayo. Ang Ginoo magatabang sa inyo samtang inyo pagadawaton ang mensahe sa kanato. Sinigtag na sa kutuhod, yari ang mga kauturan kag mga kabyanan na nagatindog sa tubangan sa Dios. Samtang aton igatugyan sila, sinigtag na sa gagahon mga kauturan. Mag-aampong ka. Namanang kaguling pagkaban ng mga Diyos ngayon ikaw sa kitasaan sa mga langit. Sa iyo na yung ginhatag sa ano. Ginoo, kami nagatuo, ikaw sa gapon nagaupod sa matag isa sa ilo. Ginong Diyos, itak na sa gapon, yari ang imo mga inanak, na nagatugyan sila kinabuhi dira sa mga tubangan, samtang Ginoo naghilapit pa nagabukas pa ang adlaw sa kaluwasan. Tabangi sila, bilito ko Ginong Diyos ang iyawa amoy mga daog sa ila. Ito ko Ginong Diyos ang iyawa mapildi silang kinabuhi, at kundi ikaw may magahari sa ilang kinabuhi Ginoo. Ningtag na sa kautuhon mo Diyos, subo mo mga ordinado kaming tanan, mag-isa sa amutuot nga kamot sa ilang mga ulo. Kamot nga nagasimbolo sa kamot ni Jesus nga mo magagiya sa ilang. Magatoy-toy sa ilang pagkinubuhi sa sining kalibutan Ginong Diyos. Ito got Ginoo nga sila magmaligood dira sa pagalagad sa imo. Ito got Ginong Diyos nga imong pag-upod manginyara sa ila sa wala na katapusan. Ito got Ginoo nga sila makahawag na itobtob sa panahon ikaw magabalik. Kag sa imong pagbalik Ginoo, may kaupod mo sila dito sa imong ginarihan kag magkinabuhi nga wala na si katapusan. Tabangin ni sila kag ibang pa Ginoo Dios nga wala makadesisyon karon. Ito got Ginoo nga sila mahimo magadesisyon samtang dili pa mag-abot ang pagsira sa adlaw sa kaluwasan. Salamat Amay nga ang palambuan sa langit nabuksan sa matag isa sa amon karon. Salamat Ginoo na ikaw nagapatunga sa matag isa sa amon karon sa ngalan ni Jesus.